What's up at welcome sa Pochoklak. Madami pong nagre-request na tingnan natin ang mga relo ni Madam Smolaude pati na ang kanyang mga kapamilya. Kaya naman po sa video na to, titingnan po natin ang ilan sa mga relo ni Madam Smolaude. At yung kasunod naman po na video pagkatapos nito, titingnan naman natin yung ilan sa mga relo ng mga kapamilya ni Madam Small. At bago po ako magsimula, ipa-plug ko lang, kamakailan po nireview ko ang Makina Watches Mephisto 3 GMT. Isa po itong relo na galing sa isang Pinoy na brand, kaya palagi ko po magiging interesado po kayo dito. At without out of the way, makikita na po natin ang ilan sa mga relo ni Madam Small Laude. Tara na! Oh, there pala, oh, may video ATM. Ma'am, wait lang po, ma'am. Nakalimutan ko yata yung debit card po, ma'am. No, Sa bahay hindi ka po. na nag-withdraw. Now, nakalimutan mo naman yung ATM card. Sorry po, ma'am. Nakalimutan ko po yata sa isang bag ko po, ma'am. Don't look ang social. Pag tinitingnan ko po ng maigi yung suot na relo ni Madam Small dito, talagang ang standout feature niyan, yung kulay po nung case, pati ng bracelet, which is, it seems to be ever rose gold on this footage. At bukod po dyan, meron po yung pushers, tapos merong mga sub-dials. Dahil po dyan, tingin ko, ito ay isang chronograph. More specifically, ito po ay isang Rolex Daytona, the reference 126505. Ngayon, ang mga Daytona po, ang size po niya nasa 40 millimeters. Pero more and more, we are seeing this trend kung saan po ang mga babae din, nagsusuot na sila ng larger watches. And dito naman sa specific na paggamit ni Madam Small dito, medyo may pagka-feminine pa rin naman dahil sa kulay po ng case pati ng bracelet. Ang isang Rolex Daytona po no na ganitong configuration, this reference, ang retail price po niyan halos 3 million pesos no. At yung secondary market price po niyan aabutin po ng hanggang 3.5 million depending of course always on the condition of the watch. Ngayon po, meron akong dalawang naisip na alternative para sa relo na ito dahil yung isa pong alternative na babanggitin ko, nabanggit ko na in previous videos. Magsimula po tayo sa bagong alternative, ang Timex Marlin Quartz Chrono. Ang Timex po na ito, isa ding chronograph na relo at meron ding gold tone, kaya nga lang yellow gold siya. Meron lang pong concessions dito kasi bukod po sa kulay, quartz po ito, pati coated po ito to achieve that that goldish look no. Yung SRP po nito nasa 15,295 pesos and I've put the link in the description to the Philippine Timex website. Ngayon, yung isa namang alternative is from Tissot. The Tissot PR516 na nabanggit ko na po ito at ang pinaka-key na concessions po nito are the movement being quartz compared to the automatic movement that we will find in the Daytona at rose gold coated lang po ito. Hindi po ito solid or hindi po ito ever rose gold kagaya ng relo na suot ni Madam Small Laude. Ang SRP po nito nasa 37,000 and mas mahal po ito kaysa dun sa Timex but at the same time, this is a Swiss-made watch na tingin ko po Tissot has a bit of heritage pati mas color matching po eh. Kaya kung medyo may budget po at trip nyo po talagang itsura, I suggest to go for this watch. Guys, guys, alam niyo, hindi mo siya magsalita. Biglang eto, nandito ha, si Dare. Kasi si Phil. Pagdating po sa relo na ito, ang key characteristics niya, pinakauna, yung case niya na squarish, tapos yung sa crown niya po, parang may nagsistick out na gem. I think that's a cabochon. And pag sinili po natin yung bracelet niya, mapapansin nyo, parang napaka-fine po ng bracelet na yan. At dahil po dyan, tingin ko, this is a Cartier Panther. At doon po sa mga footage na nakikita ko, katulad po nito, palagay ko, ito po ay medium-sized based sa mga wrist po ni Madam Small. Ngayon, ang Panther po na salita ay French word for panther. Ang panther po, nagsimula yan gamitin ng Cartier noong 1914 when the animal first appeared on an invitation to a jewelry exhibition by Cartier. And at ever since no, palagi pong merong
panther na ginagamit sa branding ang Cartier. Ngayon, pagdating naman po sa presyo ng relong ito, ang SRP po na to nasa 361,000. At sa secondary market naman, makakakita kayo na medyo malapit-lapit dyan. Kaya hindi ko nababaguhin yung presyo na pinapakita ko sa screen. Depending on the condition kasi, hindi naman gaano kalayo yung secondary market price sa retail price. Ngayon, pagdating naman po sa alternative, I am going to a brand with significant heritage talaga sa timekeeping. And that's Seiko. In this specific case, this is the Seiko SWR 083. Nag-start talaga ako na tingnan yung or isipin yung alternative base sa hugis na dito medyo rectangle. Bukod po dyan yung paggamit ng Roman numerals, pati merong light pattern sa dial at yung bracelet po, no? Kaya tingin ko, this is a good alternative kasi talagang ma-achieve nyo yung Cartier na look na nabanggit ko na rin before. Cartier has this certain design language that I think this Seiko watch achieves a lot of that. Ngayon, ang SRP po nito nasa 17,400, but if you look hard enough on the secondary market, you'll find it for around 15,000 pesos. I think this is a great watch and marami pong Cartier alternatives na available sa catalog ng Seiko. Okay, so ito po no, pag tinignan natin tong relong to, ang pinaka-importante nating tingnan yung case shape niya na parang TV. Yung bezel niya rin medyo makapal-kapal po no, dark yung dial niya. Tapos rose gold po yung kulay ng case katulad po ng Daytona. And then yung leather strap na dark yung color niya. Tingin ko po kulay brown ito. At dahil po dyan, tingin ko ito ay isang Patek Philippe Nautilus, the 5711R-001 with a brown leather strap kasi meron pong variant ito na rose gold yung bracelet, no. Ito pong relong ito, yung Nautilus, is I think pag mga watch collector po talaga, they chase after that. And for myself, I do like the design of the Nautilus, but I think at this point in my watch collecting journey, wala pa po ako dyan, no, sa level na yan. This is something na talagang I think you really have to work hard for. And with Madame Small naman po, no, she's worked hard to be where she is. She started a few years back and now she's really blossomed into a star, no. Kaya tingin ko akmang-akma po ang Patek Philippe Nautilus kay Madame Small. Discontinued na po ito, so hindi po ako makakapagsabi ng SRP. Pero on the secondary market, you can find this for up to 6.4 million pesos. As far as I know, currently, no, wala po nito sa Philippine market. So if you look in the foreign market, but you would have to pay shipping, taxes, and duties. For the alternative naman, this watch is the MTP E735GL 1AV. Ang focus ko po nung pinili ko to would really be the K-shape, pati yung gold tone. Hindi po kasi ito rose gold tone, no? Yellow gold tone po ito. Pati po yung dark strap and the dark dial. Ang key concession po dito would be yellow gold coated po ito. Or hindi nga yellow gold coated yata. It might be achieved with some sort of coating to make it look like gold. And then meron lang po itong quartz movement and then a bit of a smaller size. And syempre yung leather quality niya will not be the same as the Patek. Pero pag tinignan mo naman yung price niya, nasa 5,780 at retail. Kaya malayo-layo yan sa Nautilus no, na suot ni Madame Small. But I think for a minuscule amount compared to the market value of the Patek, I think you cannot go wrong with this Casio kung gusto niyo lang pong habulin yung styling ni Madame Small. Of course, no bashing. It's for fun. Of course. Ayun, nakita na natin ang tatlo sa mga relon ni Madame Small Laude. Una, tiningnan natin ang Rolex Daytona in full ever rose gold. Pangalawa, tiningnan natin ang Cartier Panther. At pangatlo, tiningnan natin ang Patek Philippe Nautilus with a rose gold case and a brown leather strap. Sa tatlong relong ito po, pinaka-paborito ko para kay Madame Small, yung Cartier Panther.
kadalasan po sinasabi ko napaka-classy ng Panther at the same is true this time around. Para po kay Madam Small Laude, my pick would be the Cartier Panther. At doon naman po tayo sa alternatives. My pick would be the Casio. Napakalayo po ng presyo ng Casio na ito kumpara sa Nautilus. Pero a significant portion of the look, I think, ma-achieve nung Casio kahit medyo marami po concessions. At ang panalo po talaga dito yung presyo niya, even comparing to the other alternatives that we have taken a look at. Pero opinion ko lang po yan. Kung iba po ang inyong opinion, kung tingin nyo merong alternative na mas bagay o kaya mas angkop, kung tingin nyo meron pang pwedeng i-improve sa channel na to, let me know in the comment section down below. Kung trip nyo po yung ganitong klaseng content, pakihit po yung like button. And please do subscribe kasi po, napansin ko 95% of you are not subscribed. Yung subscription nyo po, napakalaking tulong po sa akin yan. At maraming salamat po sa oras ng panonood. Laters, yo!